Noong taong 2326 na frontline base ng Mount Sialak ng Imperyong Samhan. Umaalingaw ang mga boses sa paligid, nag-uusap ang mga tao ng may pagmamadali tungkol sa paghuli sa isang tao dahil kung mabaigo sila ang magdurusa sa kapalit. Samantala ang taong iyon ay lubos na nalilito kung bakit siya hinahabol, ano ba ang nagawa niya para maranasan ito. Hirap na siyang huminga pero hindi siya pwedeng tumigil dahil sa sandaling gawin niya iyon mahuhuli siya at papatayin agad sa lugar. Dahil sa kanyang pagod, unti-unting nakakalapit ang mga taong humahabol kay Kim Taejo. Ngunit hindi pa siya inabandona ng tadhana. Sa wakas, matapos ang napakatagal na pagtakbo, nakakita siya ng mahinang liwanag sa unahan. Paglabas niya mula sa makakapal na mga puno, nagsimula siyang umubo ng dugo dahil sa kanyang kondisyon sa puso. Hindi na niya matiis ang sakit at wala na ring matatakbuhan, lumuhad siya at tuluyan ng naabutan ng mga taong humahabol sa kanya. Alam na nila na lalala ang kondisyon ni Kim Taejo matapos habulin ng matagal at kalaunan ay magti-trigger ang kanyang mga seizure. Tutal lubos nilang alam ang kanyang kondisyon, ang tinatawag nilang mana reject, at ang namumuno sa grupong ito ay si Jang Indong, isang mababang ranggong baguhang awakener. Ngayon na narating na ni Kim Taejo ang isang bangin na wala nang matatakasan, tuluyan nang huminto ang habulan. Wala nang mapupuntahan, hiningi ni Kim Taejo ang mga sagot kay Indong, tinanong kung bakit nila ito ginagawa sa kanya. Ngumisi lamang si Indong at sinabi na napakasimple lang ng dahilan, ngunit hindi man lang niya napagtanto na bilang isang reject dapat matagal na siyang namatay tulad ng basurang siya noon pa man. Habang itinutok niya ang kanyang espada kay Taejo, sinisi siya ni Indong sa patuloy na pag-survive hanggang sa edad na 29 at sinabing nakakaabala na ito sa kanya. Nalito si Taejo at tinanong kung sino ang tinutukoy nitong siya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang unti-unti niyang napagtanto kung sino ang babaeng ito. Tinipon ang natitira niyang lakas ng loob, tinanong niya kung si Honda Mitsoy ba ito. At tulad ng kanyang kinatatakutan, tama ang kanyang hula dahil hindi ito itinanggi ni Indong. Ngayong wala nang dapat pag-usapan pa, biglang sumugod si Indong, hawak ang espada at diretsyong tinarget si Taejo. Bago pa man makarik si Taejo, tumagos na ang talam sa kanyang katawan at dahil sa lakas ng atake siya ay napalipad. Ngayong nagtagumpay na sila, lalo pang naging kampante si Indong na ang dalawang anak ni Lady Mitsoy ang magmamana ng teritoryo ng Paju. Habang sinasabi niya ang kanyang pamamaalam kay Taejo, patuloy na nahulog ang kanyang katawan pababa ng bangin. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, balikan muna natin ang 300 taon ang nakalipas. Sa isang araw noong taong 2026 kung saan tila normal ang lahat. Ngunit isang pangyayari ng ang araw ay matakpan ang nagbago ng lahat tungo sa mas madilim na kapalaran. Bigla isang hindi kilalang kapangyarihan na tinatawag na mana ang bumaba sa mundo. Bilang resulta, 70% ng sangkatauhan ang nalipol, isang napakalaking trahedya na walang kapantay sa kasaysayan. Ginulo nito ang klima, pinaguho ang mga lungsod at sa isang iglap gumuho ang sibilisasyon. Matapos ang pangyayaring iyon, lumipas ang 300 taon at pagsapit ng taong 2326 ang mga nakaligtas ay nakaangkop na sa mana at muling itinayo ang sibilisasyon. Gayunpaman, sa paglitaw ng mga halimaw na hayop at mga makamandag na halaman na na-mutate dahil sa mana, nagsimula ang isang bagong digmaan. Habang tumatagal ang digmaan, naitatag ang isang sistemang caste batay sa kakayahan sa mana. Ang ama ni Taejo ay isang top-tier awakened, isang master at brigadier general, si Kim Wongbang. Sa kabila ng pagiging panganay na anak, malayong malayo si Taejo sa antas ng kanyang ama. Siya ay may kondisyon na tinatawag na mana reject at unti-unting namamatay dahil sa mana poisoning. Balik sa kwento, isang tawa ang umalingaw sa isang paralel na mundo. Sinasabi ng tinig na buong buhay niyang pinaghirapan ang maging immortal, ngunit kahit paano niya ito tingnan, hindi ito ang langit na kanyang inaasahan. Habang inoobserbahan niya ang mga gusali ng kanyang angkan, napansin niyang halo ito ng kakaibang mga istruktura, dahilan upang magtaka siya kung ano ang mga iyon at kung nasaan nga ba siya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang mapansin niya ang isang lalaking nakahandusay sa lupa. Tinanong niya ito kung may ideya ba ito kung anong lugar ito. Ang lalaking kanyang tinatanong ay walang iba kundi si Kim Taejo, nakahandusay sa lupa habang bahagyan na lamang kumakapit sa kanyang buhay. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang pagod na mga mata, nagtataka siya kung paano siya nabuhay matapos mahulog mula sa ganoong kataas na lugar. Nang makita na hindi sumasagot si Taejo, nagsimulang lumakad papalapit ang lalaki sa kanya.
Gamit ang isang hindi kilalang kapangyarihan iniangat niya si Taejo, pinilit itong tumayo at ipakita ang kanyang mukha. Habang nagkakaharap ang dalawa, may kakaibang nangyari. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Tang Ganak, ang pinuno ng Sichuan Tang clan, ang rurok ng lason at mga nakatagong sandata. Nang ang kanyang mundo ang Jiangho ay lamunin ng demonic cult, hindi siya basta nanood lamang. Sa isang dakot ng lason tinunaw niya ang tinatawag na Heavenly Demon, ang pinuno ng demonic cult. Siya ang naging ganap na pinuno ng Murm at ang dahilan kung bakit alam ni Taejo ang lahat ng ito ay dahil iisa ang kanilang kaluluwa. Ang kapalarang pagtatagpong ito ay nangyari habang nananatili si Ganak sa kanyang tirahan. Sa kanyang katandaan, nakatuon siya sa cultivation, hinahangad ang pag-akyat, lumulutang sa hangin habang nakapikit at nakakross ang kanyang mga paa. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata, nag-ugnay ang kanilang mga kaluluwa bilang iisa. Sa oras na nakilala nila ang isa't isa, nagsimulang damaloy ang kanilang mga alaala sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Taejo sa nangyayari, tinanong si Tang Ganak kung siya nga ba talaga ito. Habang nagkakahalo ang kanilang mga alaala, hindi maitago ni Tang Ganak ang kanyang pagkabighani. Ang binatang nasa harap niya ay ang kanyang katapat mula sa ibang mundo na may iisang kaluluwa. Sa kabila ng kanyang napakalakas na kapangyarihan sa Jiangho, si Taejo ay mahina at may dalang kondisyon na tinatawag na mana reject. Kahit na pareho sila ng potensyal, kinamuhian si Taejo ng iba. Maging ang mga taong tinawag niyang pamilya ay itinakwil siya dahil sa kanyang kondisyon. Ngayon tuluyan ng naunawaan ni Ganak ang lugar na kinalalagyan nila ay ang kanilang mindscape sa simula pa lamang. Siya si Ganak at si Taejo ay si Ganak. Sa tulong ng karanasan at kaalaman ni Ganak sa Jiangho, kumpiyansa siya na kung sisimulan ni Taejo ang cultivation gamit ang kanyang mga pamamaraan, maaari rin siyang maging pinakamataas na master sa mundong kanyang ginagalawan. Habang iminulat ni Taejo ang kanyang mga mata sa loob ng mindscape, agad na may nagbago. Isang bagong kapangyarihan ang nagsimulang damaloy sa kanyang katawan at sinabi sa kanya na gamitin ito upang mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Habang unti-unting naglalaho ang mindscape kasama si Ganak, ang kanyang tunay na katawan ay nanatiling nakahandusay sa malamig at matigas na lupa. Ang huling salitang iniwan ni Ganak sa kanya ay isang pagbati ng swerte sa laban at babala na ang hinaharap ay hindi magiging mabait sa kanya. Matapos marinig ang mga huling salitang iyon, tuluyang nagkamalay si Taejo na pagtanto na ang nangyari ay hindi basta panaginip lamang. Malinaw ang patunay na nanatili pa rin sa kanyang isipan ang kaalaman ni Ganak, ngunit ano ang silbi nito kung hihiga lamang siya roon at hihintayin ang kamatayan. Pinilit niya ang bawat natitirang lakas ng kanyang katawan, hinawakan ng lupa at sinabi sa sarili na kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang matutunan ang martial art na nagbigay kay Ganak ng titulong pinakamataas na master, ang sining na lalong lumalakas habang mas maraming lason ang nilalamon, ang formless primordial poison spirit art. Sa kabutihang palad para kay Taejo, maraming makamandag na halaman ang nakakalat sa paligid niya at matapos itong pitasin ng sariwa mula sa lupa, kinulubot niya ang kanyang katawan at nagsimulang nguyain ang mga makamandag na halaman na kanyang nakuha. Binaliwala niya ang lasa dahil alam niyang kung nais niyang mabuhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi kainin ang mga ito. Kung magagawa niyang gawing internal energy ang lason na kanyang kinain at makabuo ng poison essence, lumikha ng isang dantian na naglalaman ng lason. Kung gayon, maaari niyang putulin ang kapalaran ng isang reject sa pamamagitan ng muling pagbuo ng kanyang katawan at sa bagong lakas na ito. Mabubuhay siya at pananagutin niya silang lahat sa kanilang ginawa, simula kay Jiang Indong, ang mismong taong muntik nang pumatay sa kanya. Lumipas ang ilang oras mula nang mahulog si Taejo sa bangin, ngunit sa halip na umalis nang hindi kinukumpirma ang kanyang kamatayan, bumaba si Indong at ang kanyang mga tauhan at nagsimulang hanapin siya. Gusto nilang masigurado na tunay ng patay na si Taejo bago sila bumalik, ngunit kahit ilang oras na ang lumipas sa paghahanap, hindi pa rin nila natagpuan ang kanyang katawan. Dahil dito nakaramdam ng kaba si Indong gaano ba kahirap hanapin ang isang bangkay. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay namataan nila si Taejo, ngunit nang makita nilang siya ay humihinga pa at nakaupo ng tuwid, nalito sila kung paano siya nakaligtas sa kanyang mga sugat at sa pagbagsak. Hindi lamang siya buhay kundi naramdaman din nila ang kakaibang aura sa kanyang katawan at nanatili siyang kalmado kahit papalapit sila. Inisip nila kung ang nangyayari kay Taejo ay isang mana reaction, ngunit nagkamali sila, hindi siya sumasailalim sa mana reaction, ginagamit niya ang poison essence upang mag-ipon ng internal energy.
Lubhang kainahinala ito para sa isang taong tinawag na mana reject ngunit hindi ito pinansin ni Indong at inutusan na lamang ang kanyang mga tauhan na patayin si Taejo bago pa may mangyaring hindi inaasahan. Agad kumilos ang kanyang mga tauhan hinugot ang kanilang mga sandata upang tuluyan ng patayin si Taejo at tapusin ang kanilang misyon. Sa kabila ng panganib na natiling nakapikit si Taejo, ngunit sa sandaling lumapit ang isang talam sa kanya nagbabanta sa kanyang buhay. Tuluyan niyang iminulat ang kanyang mga mata handa na sa kung anong darating. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan sinalag niya ang atake gamit ang kanyang hubad na kamay dahilan upang mabigla ang mga tauhan ni Indong. Hindi nila maintindihan ang kanilang nasaksihan ni kung paano nakaligtas si Taejo. Habang tinitingnan ng kanyang kamay at ang bagong lakas na bighani si Taejo ito ba ang pakiramdam ng internal energy. Kinuyam niya ang kanyang kamao iniisip na sapat na ito sa kapangyarihang ito maaari na niyang pagbayarin ang mga ito sa kanilang ginawa. Sa kabila ng muntik na niyang ikamete sa kanilang mga kamay kanina hindi niya mapigil ang ngumiti dahil ngayon hindi na niya kailangang hanapin pa sila na mismo ang lumapit sa kanya. Natawa si Indong hindi siya makapaniwala sa kalmadong asal ni Taejo lalo na't wala pa itong markang tulad niya. Kahit wala siyang markang hindi ito nakaapekto kay Taejo dahil matapos niyang makita ang sarili niyang kakayahan alam niyang sapat na ito upang harapin sila. Ang tinutukoy ni Indong ay ang mga rank markang na lumilitaw sa mukha ginagamit upang iuri ang mga awakener mula master hanggang user. Si Jiang Indong ay kasalukuyang beginner at sa termino ng MERM katumbas siya ng isang third-rate martial artist dahilan upang makasiguro si Taejo na hindi ito magiging katapat niya ngayon. May kumpiyansa niyang tinanong si Indong kung tapos na ba ito sa pagsasabi ng huling mga salita at nang marinig iyon tinawag siya ni Indong na isang hambog na walang alam sa kanyang lugar. Kinapa ni Taejo ang kanyang bulsa at naglabas ng isang dakot ng mga barya. Gagamitin niya ang mga baryang ito bilang sandata balak niyang bayaran ng buo ang lahat ng ginawa nila sa kanya. Tinawag ni Indong na baliw si Taejo iniisip na marahil ay malakas ang tama nito sa ulo at nawalan na ng katinoan sa paniniwalang sapat na ang mga barya upang labanan sila. Bilang parusa sa kanyang hanggal na katapangan idineklara ni Indong na ang gabing ito ang kanyang huli at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin na ang kanilang sinimulan. Samantala kahit ito ang unang laban ni Taejo gamit ang kanyang bagong kapangyarihan kakaibang kalmado ang kanyang isipan. Naisip niya kung dahil ba ito sa mga alaala ni Gonak na nagsanib sa kanya noong kanilang kapalarang pagtatagpo. Kahit tinanggihan siya ng mana nananatili pa rin sa kanya ang landas ng Poison Demon. Dahil dito nagkaroon siya ng kumpiyansa na mabubuhay siya basta't malagpasan niya si Indong at ang mga tauhan nito dito at ngayon. Tulad ng sa mga alaala ni Gonak ginamit ni Taejo ang Flying Dagger Art Swift Strike at inihagis ang lahat ng barya patungo sa mga tauhan ni Indong. Sa eksaktong pagtama hindi lamang niya natamaan ang lahat ng sumugod sa kanya kundi bawat barya ay tumama sa kanilang vital point ang ulo. Wala silang nagawa laban sa atake umikot ang kanilang mga mata at agad silang bumagsak na patay sa lugar. Ngunit malayo pa si Taejo sa pagtigil gamit ang Blood Seal Poison Palm agad niyang isinara ang distansya. Inihanda ang kanyang palad para sa pag-atake tinutukan niya si Indong na nasa likuran na nagulat sa bilis ng pangyayari. Dahil sa bigat ng tama napalipad ang katawan ni Indong palayo sa kanyang kinatatayuan. Nang makita ng isa sa mga sundalo na madaling napabagsak ang kanilang pinuno agad itong gumanti at hinugot ang baril mula sa kanyang holster. Itinok niya ito kay Taejo at dahil napakalapit ng distansya nila, sigurado siya na kahit gaano kabila si Taejo hindi nito maiiwasan ang bala sa point-blank range. Ngunit dito siya nagkamali hinayla niya ang gatilyo ngunit wala na si Taejo roon ang tinamaan ng bala ay isang after-image lamang. At habang dumaan si Taejo sa sundalong nagpaputok sa kanya humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Tinawag niya itong mabagal kahit hindi na ito maririnig ng lalaki dahil patay na ito. Ngayong wala nang natira pa nagsimulang maglakad si Taejo papunta kay Indong na bahagya pang humihinga. Habang pilit kumakapit sa buhay si Indong tinanong niya si Taejo kung ano ang ginawa nito sa kanya. Nang makita kung paanong ang isang awakener tulad ni Indong ay naging walang laban sa isang atake na pag-isip-isip ni Taejo na mahina ang mga awakener laban sa lason. Hindi pa rin maunawaan ang nangyari tinanong ni Indong kung paano nagawa ni Taejo ang ganoong kakayahan nang walang kahit anong markang.
Naisip ni Taejo na baka masaktan si Gon-ak kung marinig yun, ngunit sa halip tinanong niya si Indong kung ano ang pakiramdam ngayong nabaligtad ang sitwasyon na siya na ang mamamatay. Tinanong niya kung nakaramdam ba ito kahit kaunting konsensya sa tangkang pagpatay sa kanya kanina at kung pinagsisisihan nito ang kanyang ginawa. Sa pag-aakalang may pag-asa pa siyang mabuhay, nagsimulang humingi ng tawad si Indong, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Taejo ng may paggalang. Ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad, hinawakan ni Taejo si Indong sa leeg. Unti-unti niyang hinigpitan ang kanyang hawak habang itinataas ito sa ere. Bilang huling paraan, nagsimulang magbanta si Indong, pinaalalahanan siya na may makapangyarihang taong sumusuporta sa kanya. Ngunit wala itong pakialam kay Taejo at sa sandaling mabanggit ang kanyang madraste, tinapos niya ang buhay ni Indong gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa kabila ng malagim na pagkamatay ni Indong, hindi man lang kumurap ang mga mata ni Taejo. Dahil simula pa lamang ito, pinatigas niya ang kanyang puso sa mga darating pa, lalo na ngayon na inilabas na niya ang kanyang mga pangil. Isang munting ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Unti-unti itong naging mas madilim dahil wala siyang balak na sumuko ng tahimik matapos ang mga taong dinanas niyang diskriminasyon. Ang Imperyong Samhan, isang bansang itinatag matapos ang Mana Cataclysm, ay nabuo mula sa pagsasanib ng dating mga teritoryo ng Korea, China at Japan. Ang bayan ni Taejo na Pojo ay kabilang din sa Imperyong Samhan, isang maliit at lubhang mahirap na lungsod at sa mismong lugar na iyon. Ang kanyang ama si Kim Wongbang ay biglang nakatanggap ng balita tungkol sa pagkakatanggal ni Taejo sa serbisyo. Ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng tangkang pagpatay habang nakadeploy ang kanyang unit. Ayon sa ulat, si First Lieutenant Jang Indong at ang kanyang grupo ay tinambangan si Taejo sa isang bangin habang nasa reconnaissance patrol. Pagkatapos nito, si Second Lieutenant Kim Taejo ay kahit papaano ay nakaligtas sa tangkang pagpatay, ngunit opisyal nang na-discharge at mula noon ay nawawala. Dagdag pa sa ulat, sinasabing si First Lieutenant Jang Indong at ang kanyang grupo ay inatake at nilamon ng mga halimaw habang tumatakas sa lugar. Nagtaka si Wongbang kung bakit nangyari ang ganoon, ngunit sa karagdagang investigasyon lumalabas na ang pag-atake ay iniutos ng mga opisyal na may kaugnayan sa Japan. Sa sandaling marinig ni Wongbang na may kaugnayan ito sa Japan, agad siyang nagkaroon ng hinala kung sino ang nasa likod nito. Mahinang binulong niya sa sarili kung gawa ba ito ni Mitsoy. Si Honda Mitsoy ay anak ng isang kilalang pamilyang Hapones na isinama sa Imperyong Samhan at ina ng mga kapatid ni Taejo sa ama na sina Taepyeong at Taechian. Naniniwala siya na sinubukan ni Mitsoy na ipapatay si Taejo upang maipasa ang teritoryo ng Pojo sa kanyang mga anak na compatible sa mana dahil matagal na nitong hinihintay ang pagkamatay ni Taejo. Ngunit nang makita niyang nabuhay pa ito hanggang sa edad na 29, marahil ay naubos na ang kanyang pasensya, kaya naghanap na siya ng tulong mula sa labas upang ipagawa ang pagpatay. Iniisip ni Wongbang na hindi na kailangan ng ganoong hakbang dahil nakatakda na ring mamatay si Taejo kung naghintay lamang ito ng kaunti pa, ngunit isa pa rin itong seryosong usapin. Gayunpaman, dahil sa kritikal na sitwasyon ng Pojo, umaasa pa rin sila ng malaki sa suportang pinansyal ng kanyang mayayamang biyenan. Dahil dito, pakiramdam niya ay wala siyang pagpipilian kundi itago ang insidente upang hindi mawala ang suportang iyon. Matapos magpasya, sinabi niya sa kanyang tauhan na siya na ang bahala sa lahat at maaari na itong umalis. Bilang isang mana reject, nakatakda si Taejo na mamatay sa isang mana rampage balang araw ang mabuhay hanggang edad na 29 na ay isa ng himala. Alam niyang lumampas na sa hangganan ang ginawa ni Mitsoy, ngunit naniniwala si Wongbang na mas mabuting ipagwalang bahala ito para sa kapakanan ni Taepyeong at Taechian na siyang tunay na magmamana ng teritoryo kaysa kay Taejo na nasa bingit na ng kamatayan. At ngayon na natanggap na niya ang balitang nawawala si Taejo, inakala niyang hindi na niya ito makikita muli at wala rin siyang balak na hanapin pa ito. Samantala, malaya na ngayon si Taejo at nakatanaw sa teritoryo ng Imperyong Samhan, ang Magical Beast Border Zone ng Mount Hiri. Namangha sa tanawin, hindi pa rin siya makapaniwala na natatanaw niya ang Goryeo mula sa itaas. Biglang may lumapit sa kanya isang kasamahan at tinanong kung ito ba ang unang beses ni Taejo na makita ang panoramic view ng Goryeo. Sumagot si Taejo na hindi pa siya matagal na narito. Dahil dito, binalaan siya ng lalaki na mag-ingat dahil maraming mapanganib na kriminal sa paligid, kaya kailangan niyang manatiling alerto, isang payo na ipinagpasalamat ni Taejo. Patuloy sa pagsasalita ang lalaki, ngunit hinayaan na lamang ito ni Taejo dahil alam niyang mabait ito at nagbibigay pa ng magagandang payo.
Hindi pa rin sanay si Taejo sa kabutihan ng ibang tao sa kanya lalo na't hindi pa nagtatagal. May mga taong nagtangkang pumatay sa kanya sa militar. Kaya naman upang mapataas ang kanyang tsansang mabuhay pinutol niya ang lahat ng kanyang ugnayan at matapos siyang ma-discharge naghanap siya ng lugar kung saan siya lalakas. At ang lugar na iyon ay ang malayang lungsod ng Gurye at ngayon ay naglalakbay siya kasama ang ilang tao patungo roon. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang lugar na ito ay dahil mahina ang pampublikong awtoridad ng imperyo rito kaya mahirap para sa kanyang pamilya na matuntan ang kanyang kinaroroonan. Hindi lamang iyon, puno rin ito ng mga makamandag na magical beast at nakal-alasong mga halaman kaya perpekto itong lugar para sanayin ang kanyang martial arts. Ang martial arts ay hindi pa rin pamilyar na konsepto para sa kanya, ang mapalad na pangyayaring naranasan niya bago siya mamatay. Ang soul sharing mula sa martial world, ang absolute poison demon na nagbahagi ng kanyang kaluluwa si Tangon Ak, at ang primordial formless poison spirit art na kanyang natanggap mula rito. Ngayon na iniisip niya sa halip na mamatay nakuha niya ang oportunidad na ito dahil sa malas na pangyayari kay Mitsoy na sa huli ay nakatulong pa sa kanya. Gusto niyang pagbayarin ang mga ito sa tangkang pagpatay sa kanya ngunit kulang pa siya sa lakas at pera upang tumayo sa sarili kaya sa ngayon patuloy siyang nagpapalakas habang nagtatrabaho bilang porter sa Mount Yiri. Habang bumabalik sa kanilang grupo tinanong ng madaldal ngunit mabait na lalaki kung sino sa tingin ni Taejo ang pinakamalakas sa kanila. Para sa kanya ang pinakamalakas ay ang babaeng swordsman isang pro-awakener na ang pangalan ay Lihinol na itinuturing na nasa regular rank. Namangha rin si Taejo dahil mukhang bata pa ang babae. At kung ikukumpara kay Jang Indong mas mataas ng isang antas ang babaeng ito. Sa masusing pagtingin napansin ni Taejo na may mali sa galaw ng kanyang mana. Nagsimulang maglakad ng pasuray-suray si Hinol na mumula ang kanyang mukha habang hinahawakan ang kanyang katawan na tila nilalamig. Pagkatapos biglang pumuti ang kanyang mga mata. Bumagsak siya sa lupa na walang malay habang naguguluhan ang iba sa nangyari. Ngunit nang makita nila ang insektong lumabas sa katawan ni Hinol. Nagbabalaan sila sa isa't isa na huwag magpakagat sa mutant three-striped mosquito kung ayaw nilang matulad kay Hinol. Samantala hindi natarante si Taejo at patuloy lamang na pinagmasdan ang lamok habang ito ay lumilipad palayo. Isang miyembro ng kanilang grupo na may hawak na staff ang nagsabi na lumayo sila at siya na ang bahala rito. Sinimulan niyang atakihin ang lumilipad na lamok gamit ang isang malaking bola ng apoy. Sa lakas ng atakeng yun kahit si Taejo at ang kanyang madaldal na kaibigan ay napaisip na sobra na iyon para sa isang maliit na lamok. Hindi pa rin maintindihan ni Taejo kung bakit sila nag-aalala ng ganoon kaya ipinaliwanag ng madaldal na lalaki na kapag nakagat sila ng lamok na iyon pansamantalang nawawala ang kanilang mana. At sa matitinding kaso nawawalan pa ng malay, tulad ng nangyari kay Hinol. Maraming grupo na ang nalipol ng simpleng lamok na iyon kaya makatuwiran kung bakit sila kinakabahan. Sa masusing pagtingin sa kondisyon ni Hinol at pag-alala sa paliwanag ng lalaki na isip ni Taejo na tugma ito sa isang uri ng lason mula sa mga alaala ni Gon Ak. Kaya sa halip na tumayo lamang ginamit niya ang pagkakataong ito upang suriin si Hinol gamit ang kanyang poison spirit art. Nagsimulang manginig ang kanilang mga kamay sa kaba dahil hindi ito lugar kung saan karaniwang lumilitaw ang mga lamok. Kaya ipinaalam niya sa kanilang team leader na dapat silang umatras na agad nitong sinang-ayunan dahil nawalan na rin ng malay ang pinakamalakas sa kanila. Biglang may narinig na kaluskos mula sa matataas na damo. Agad itong nakatawag ng kanyang pansin nag-ingat sa paparating na panganib. Sinabi niya sa lahat na maghanda dahil maaaring may darating na laban. Ngunit isa lamang itong kuneho, isa pa ring magical beast ngunit nasa pinakailalim ng food chain. Nang makitang wala naman itong dapat ikabahala may ilan pang natawa habang ang iba ay napabuntong hininga. Ipinaalam nila sa grupo na maaari na silang magpahinga at bumalik, ngunit dito sila nagkamali. Biglang may umatake mula sa hindi inaasahan at tinamaan ang kanilang leeg. Agad silang napugutan ng ulo habang ang kanilang kasamahang may pulang buhok ay naiwan sa gulat sa kanyang nasaksihan. Habang bumabagsak ang kanilang mga walang buhay na katawan sa lupa isa-isa nang lumabas ang tunay na mga salarin mula sa paligid. Berdeng balat at matipunong katawan, mga katangian ng mga halimaw na kilala bilang orc, at napakarami nila. Nagpakawala sila ng malakas na ungol pinayanig ang hangin at lalo pang nagdulot ng takot kina Taejo at sa kanyang grupo.
Gayunpaman nanatiling kalmado ang kanilang mage, sinabihan ang iba na kunin ang mga sugatan at umatras habang susubukan niyang bumili ng oras para sa kanila. Maging ang madaldal na lalaki ay natahimik habang unti-unting kinakain ng pag-aalala. Samantala iginiit ni Taejo na mananatili siya sa likod sa halip na sumunod sa iba na tumatakbo na patungo sa kaligtasan. Hindi maintindihan ng lalaki kung ano ang balak ni Taejo lalo na't wala silang laban at nagsisilbi lamang bilang mga porter, ngunit sa dami ng mga orc nais pa rin ni Taejo na tumulong. Binuhat niya si Hainol at inilagay sa likod ng madaldal na lalaki. Gayunpaman sinubukan pa rin siyang kumbonsihin ng lalaki na sumama, sinasabing kahit manatili siya o hindi ay wala ring magbabago. Iginiit ni Taejo na hindi siya magbabago ng desisyon. Sinabi niyang wala ng oras, kailangan na nilang umalis at siya ang mananatili upang magbigay ng kahit kaunting suporta sa kanilang mage. Sa wakas pinayagan na siya ng lalaki, sinabing babalik siya agad matapos humingi ng tulong. Samantala hindi mapigilan ni Taejo na ngumiti dahil magagawa na niya ang kanyang nais. Bago siya kumilos patuloy niyang iniisip na may kakaiba, bukod sa lamok tila organisado rin ang galaw ng mga orc. Gayunpaman patuloy pa rin ang mage sa kanyang laban. Nabawasan niya ang bilang ng mga orc ngunit kaunti lamang. Dahil sa dami ng mga ito may ilang nakalusot at nagsimulang tumungo sa mga porter na nagdulot ng kanyang pag-aalala. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang pag-atake sa harapan, bigla siyang tumigil. Lumikha siya ng isang pader ng apoy, pinalibutan ang sarili at ang mga orc na maaaring makalusot upang pigilan silang maabot ang mga porter. Nang makita ito, humanga si Taejo sa kanyang kakayahan, ngunit dahil sa desisyong iyon, iniwan niyang bukas ang sarili sa mga orc na umatake mula sa harapan at ngayon ay nalalagay sa panganib ang kanyang buhay dahil pinili niyang protektahan ang iba. Meanwhile sa Celestial Realm kung saan makikita ang isang lumulutang na isla. Isang pavilion na napapalibutan ng mga bulaklak na sakura ang nakatayo habang isang lalaki ang kalmadong nakaupo at pinagmamasdan ang tanawin. Isang buwan na ang lumipas mula nang dumating dito si Tanggon Ak, isang bagay na hindi mangyayari kung hindi niya nakilala si Taejo. Sa pamamagitan ng bagong kaalaman tungkol sa mundong tinatawag na Earth na nakuha niya sa pamamagitan ng soul sharing. Nakamit niya ang kaliwanagang matagal na niyang hinahanap. At ngayon sa wakas ay narating na niya ang inaasam niyang pag-akyat, iniwan lamang ang kanyang mga damit sa mortal na mundo. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, mariin niyang sinasara ang kanyang kamao hanggang sa lumilitaw ang mga ugat. Dahil hindi niya alam na ang Celestial Realm na kanyang hinanggad ay isang kulungan, isa na nagkukulong sa mga tulad nilang basura. Ang basura na tinutukoy niya ay walang iba kundi isa pang matandang lalaki na nakasakay sa kanyang espada sa himpapawid habang tumatawa ng baliw. Ito ay ang Sword Immortal, ngunit hindi sila nag-iisa. Mula sa mga tagapagtatag ng sekta hanggang sa mga alamat na master, silang lahat ay narito sa Celestial Realm. Nang makita kung paano sila kumikilos na parang mga batang naglalaro, hindi makapaniwala si Gon Ak na ginugol niya ang lahat ng mga taon na iyon para lamang makarating sa ganitong lugar. Gayunpaman tinitingnan niya pa rin ang mas maganda sa sitwasyon dahil ang koneksyong iyon noon ang nagdala sa kanya sa kinalabasan na ito. Sa pag-alala sa mga sandaling iyon, hindi niya maiwasang isipin kung kumusta na si Taejo ngayon. Pareho silang nagbabahagi ng iisang kaluluwa, ngunit dahil sa magkaibang kapaligiran siya ay naging isang ganap na martial master sa mundo ng martial arts habang si Taejo naman ay namuhay bilang pinakamahina, tinanggihan ng lahat. Kaya umaasa siya na ang kanyang kapangyarihan ay makapagbigay man lang ng kahit kaunting kaligayahan kay Taejo. At upang malimpasan ang mga master na nakita ni Gon Ak sa alaala ni Taejo, kailangan niyang marating ang ikapitong bituin ng Primordial Formless Poison Spirit Art, kaya umaasa siyang lalakas agad si Taejo. Kapag dumating ang tamang panahon, iniisip ni Gon Ak kung pahihintulutan sila ng kapalaran na muling magkita para sa araw na iyon. Nagsimula na siyang maghanap ng mga bagong bagay na maituturo sa kanya. Habang abala siya sa pagtingin sa hinaharap, bigla siyang may tumama sa kanyang ulo. Ito ay ang Sword Immortal na pinagtatawanan si Gon Ak dahil sa pagmamaliit niya sa swordsmanship at sa pag-asa sa mumunting flying daggers. Hindi na nakatiis sa pangungutya, pati si Gon Ak ay hinabol ang Sword Immortal. Bumalik sa mundo ni Taejo, ang mage ng kanilang grupo ay nasa matinding panganib na ngayon. Bago mapugutan ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan, na pagtanto ni Taejo na ito na ang tamang sandali para kumilos. Sumugod siya upang iligtas siya mula sa tiyak na kamatayan.
Sa isang hampas sa likod ng kanyang leeg nawalan ito ng malay. Samantala hindi huminto si Taeju, at ngayon ay plano niyang harapin ang mga orc ng mag-isa. Gamit ang isang wide area hidden weapon technique na kakalang niyang natutunan. Nagsimula siyang maghagis ng ilang barya sa ere patungo sa mga orc na sinusubukang saktan ang kanyang grupo. Dahil sa bilis ng mga atake wala nang magawa ang mga orc habang pinuputol ang kanilang buhay tinatagos ng mga barya ang kanilang mga katawan. Tinapos ang atake sa isang superhero landing lahat ng barya na ginamit niya ay bumagsak muli sa lupa. Nang makita ang mga walang buhay na katawan ng mga orc hindi makapaniwala si Taeju na naubos sila ng ganoon kadali at napuno siya ng kasiyahan sa kanyang kapangyarihan. Samantala iniisip niya kung ano ang gagawin sa babae. Sobrang nagmamadali siyang iligtas ito kaya hindi niya sinadyang mapahimatay ito. Gayunpaman hindi na niya ito masyadong iniisip lalo na't ayaw niyang mabunyag ang kanyang lakas. Kahit orcs lang sila na kayang harapin ng mga mana users hindi magiging makatwiran para sa isang tulad niya, isang porter lamang. Kaya bago pa dumating ang iba balak na niyang umalis sa lugar upang maiwasan ang pagdududa. Gayunpaman hindi niya maiwasang mapangiti. Isipin na magkakaroon siya ng ganitong mga alalahanin ngayon kung kailan isang buwan pa lang ang nakalipas ay isa siyang mana reject, ang pagkikita nila ni Gon-ak ay tunay na nagbago sa kanyang buhay. Bago umalis inilabas niya ang kanyang fanny pack. Sinimulan niyang pulutin ang mga barya na nagkalat sa lupa na ginamit niya sa kanyang atake na nagrereklamo kung gaano kahirap ang hidden weapon arts dahil kailangan pa niyang pulutin ang mga ito isa-isa pagkatapos. Hindi ito magiging problema kapag narating na niya ang ikapitong bituin ngunit sa ngayon wala siyang magagawa. Matapos mapulot ang lahat napansin niya na may isang barya na nawawala. Habang lumalayo siya sa lugar ng labanan nagsimula siyang hanapin ang nawawalang barya. Sa wakas nakita niya ito, nakabaon sa isang puno. Bago niya ito pulutin napansin niya ang lamok na umiikot, ang parehong lamok na nagdulot ng problema sa kanilang grupo. Sa halip na ang barya napunta ang atensyon niya sa lamok. Sa isang mabilis na galaw nahuli niya ito sa isang subok lamang, isang bagay na hindi nagawa kahit ni Saitama sa kabila ng pagiging kalbo. Sa masusing pagtingin sa lamok napansin niya kung paano nito pinapaikot ang lason sa katawan na nagpapakalat ng internal energy. Kaya kapag nakagat ang mga awakeners pansamantalang nawawala ang kanilang mana. Gaya ng inaasahan ng lasong ito ay katulad ng energy scattering poison mula sa martial world. Ngunit hindi tulad doon dito ay mas delikado ito dahil wala pang kilalang lunas. Kung walang antidote ang tanging solusyon ay proteksyon na kagamitan. Dahil dito naisip ni Taeju, kung matutukoy niya ang eksaktong komposisyon nito maaari niyang gamitin ang kaalaman ni Gon-ak upang makabuo ng gamot na katulad ng antidote para sa energy scattering poison. Upang lubos itong maunawaan kailangan niyang subukan ang mismong lamok. Dahil mas malaki ang benepisyo kaysa sa panganib hindi nagdalawang isip si Taeju at agad na sinimulang nguyain ang lamok. At gaya ng kanyang inaasahan magkatulad ang komposisyon. Ngayon kailangan na lamang niyang hanapin ang tamang mga halamang gamot sa Mount Eerie upang tuluyang makagawa ng antidote. Sa pag-iisip kung gaano kalaking pera ang maaari niyang kitain dito nagsimula siyang maglaway. Plano niyang subukan ito agad pagbalik niya. Ngunit bago siya makaalis may napansin siyang kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Nakatayo sa kanyang harapan ay hindi lamang isang simpleng orc, kumpara sa mga nauna mas matangkad ito kaysa sa kanya. Ito ay walang iba kundi isang elite orc, isang uri na mas mapanganib kaysa sa mga nakaharap niya kanina. Ito ay isang uri na narinig lamang ni Taeju sa mga chismis. Hindi lamang ito nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan kaya rin itong makipag-usap tulad ng isang normal na tao. Hindi niya maiwasang malito iniisip kung ano ang nangyayari sa Mount Eerie, bakit ang mga halimaw na hindi dapat naririto ay bigla na lamang lumilitaw ng sunod-sunod. Ngunit mukhang wala ng oras si Taeju para pag-isipan ito dahil hindi siya hihintayin ng elite orc upang makapag-isip. Gamit ang hilaw nitong lakas ibinagsak nito ang napakalaking palakol sa lupa pinaghahati ang lahat ng madaanan nito. Buti na lamang at nakaiwas si Taeju sa tamang oras, kung hindi nahati na sana sa dalawa ang kanyang katawan. Sa nakita niyang mapanirang lakas nito na pagtanto ni Taeju na ito ay isang expert rank na halimaw o marahil ay mas mataas pa.
Posibleng wala sa kanyang kasalukuyang mga teknik ang uubra rito kaya sa halip ay sinimulan niya ang laban sa pamamagitan ng mga pagsubok na atake. Hinalungkat niya ang kanyang fanny pack at nagpakawala ng sunod-sunod na mga barya patungo sa Elite Orc. Gaya ng dati ito rin ang parehong teknik na ginamit niya laban sa mga naunang orc. Ngunit hindi tulad noon bawat barya ay nababasag sa pagtama ni hindi man lang ito nakapag-iwan ng kahit kaunting gasgas sa Elite Orc. Nasa inaasahan na ito ni Taeju, alam na niyang hindi iyon sapat para talunin ang ganitong halimaw. Kahit ganoon hindi siya sumuko. Sa halip nagsimula siyang mag-isip ng plano kung paano haharapin ang kanyang kalaban. Maging ang kanyang Swift Strike Dagger Burst o maging ang Blood Seal Poison Palm, isa-isa niyang pinag-iisipan ang bawat opsyon. Biglang nagpakawala ng napakalakas na sigaw ang Elite Orc mas malakas at mas matindi kaysa sa mga nauna. Dahil sa matinding pressure napabuhos ang malamig na pawi sa mukha ni Taeju sa sandaling iyon na pagtanto niyang hindi na siya maaaring mag-atubili, kailangan niyang lumaban ng buong lakas. Hindi niya maiwasang madismaya sa sarili. Ang kanyang unang seryosong atake ay agad nang nabigo at iniisip niyang kung makita ito ni Gonak baka isipin nitong napakawalang kwenta niya. Pinagsisihan niya ang pagiging kampante matapos niyang madaling talunin ang grupo ng mga orc kanina. Kaya ngayon kahit ano pa ang hamarang sa kanya balak niyang umatake ng umatake hanggang sa bumagsak ito. Dahil iyon ang paraan ng Supreme Poison Demon. Habang sumugod si Taeju patungo sa Elite Orc hindi rin ito umatras itinaas ang napakalaking palakol upang salagin ang kanyang atake. Nagbanggaan ang dalawa, si Taeju gamit ang kanyang palm strike at ang Elite Orc gamit ang palakol nito. Dahil sa banggaan na paluwa ng dugo si Taeju, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang lakas ng kanilang sagupaan ay lumikha ng pagsabog sa kanilang paligid. Ngunit ang nagawa lamang ni Taeju ay mapinsala ang sandata ng Elite Orc, ni hindi pa ito tuluyang nasira. Samantala napaluhod siya sa lupa hirap na makabangon matapos matalo sa banggaan. Napakababaw, hindi man lang sapat ang kanyang atake upang makapag-iwan ng kahit kaunting sugat sa katawan ng Elite Orc. Dahil dito napagtanto ni Taeju na wala na siyang ibang pagpipilian. Inihanda niya ang sarili upang umatake ng paulit-ulit handang isugal ang kanyang buhay hanggang sa may bumagsak sa kanilang dalawa. Ngunit sa sandaling pinatatag niya ang kanyang loob biglang may lumitaw na espada. Tinamaan nito ang katawan ng Elite Orc sa napakabilis na sunod-sunod na galaw na hindi kayang sundan ng karaniwang mata. Ang kalabang pinaghirapan ni Taeju ay ngayoy sumisigaw sa sakit bago tuluyang matalo sa isang iglap. Sa antas na iyon napagtanto ni Taeju na ang pumatay rito ay tiyak na nasa master rank. Ngayon nagsimula siyang magsisi na hindi siya agad umalis sa lugar. Habang nagmamadali siyang mag-isip ng palusot tinawag siya ng lalaking pumatay sa Elite Orc. Tinawag siyang bata at tinanong kung siya ba ang tumalo sa grupo ng mga orc na nakahandusay sa lupa nang dumating ito. Si Junghak ang guild master ng Nog-Oden ay patuloy na inuusisa ang pagkakakilanlan ni Taeju tinatanong ang kanyang tunay na pangalan at pinagmulan. Sa marinig ang mapang mata nitong tono ang autoridad nitong presensya at makita ang kanyang lakas bilang isang master rank na pagtanto ni Taeju na hindi ito ordinaryong tao. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita at nagpasalamat kay Junghak sa pagligtas sa kanya. Bago pa makapagpakilala ng maayos si Junghak dumating ang madaldal na porter tinatanong kung ligtas ba si Taeju ang kapwa niya porter. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Taeju ang tinatanong pala ng kapwa porter ay ang kanilang mga bagahe, kung nasira ba ang mga ito o hindi. Ngayon na wala ng problema sinimula ng madaldal na lalaki na ipaliwanag kung sino ang taong kasama niya. Isa itong master gaya ng hinala ni Taeju. Ang kanyang pangalan ay Lee Junghak kasama ang kanyang mga kapwa miyembro ng guild. Dahil sa pagiging madaldal nito patuloy nitong binibigyan si Taeju ng karagdagang impormasyon tungkol sa Autonomous Committee na namamahala sa Goryeo ang Free City. Ang lalaking nasa harapan nila ay walang iba kundi si Lee Junghak, isa sa 3 miyembro ng komite na may karapatang bumoto ang pinuno ng Nog-Oden Guild na namamahala sa seguridad at isang master rank awakener. Bago umalis binalaan ng madaldal na lalaki si Taeju na huwag galitin si Junghak dahil maaaring makaapekto ito sa kanyang buhay sa Goryeo. Mas mabuti raw na iwasan na lamang ang pagkakasalubong sa kanya. Sa una hindi ito pinansin ni Taeju ngunit iginiit ng madaldal na lalaki na hindi magandang tao si Junghak, tumatanggap ito ng suhol mula sa maling mga tao at madalas ipikit ang mata sa tunay na hustisya.
Dahil ito ay isang emerhensya, wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong, kung hindi kailangan pa niyang maghanap ng ibang makikialam. Napagtanto ni Taejo na tama ang kapwa niyang porter. Walang duda kung hindi nakialam si Junghak, malalagay siya sa tunay na panganib. Isang madilim na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Taejo. Mahigit isang buwan na mula nang mangyari ang soul sharing at iniisip niya kung ano nga ba ang ginagawa niya sa panahong iyon. Dahil lamang sa nakatakas siya sa kanyang kapalaran bilang isang mana reject sa pamamagitan ng madaling nakuhang kapangyarihan, maaaring naging mayabang siya. Nakaramdam siya ng hiya. Sa ngayon ayaw muna niyang humarap kina Tangganak o Inder na sana'y ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Ipinangako ni Taejo sa sarili na simula ngayon magiging ganap na iba ang lahat. Sisiguraduhin niyang lalo pa siyang lalakas sa hinaharap. Sa Free City ng Goryeo na nasa kaibuturan ng Samhan Empire, mukhang maayos at maunlad ang infrastruktura nito sa unang tingin. Ngunit sa ilalim ng maayos nitong mga kalsada may mahalagang bahagi ang nawawala sa puso ng lungsod. Ang pinakakapansin-pansing kakulangan ayon sa napansin agad ni Taejo ay ang kawalan ng maayos na mga ospital. Ang Goryeo ay isang lungsod ng mga anino at karahasan. Bihira ang mga lehitimong doktor na pumunta rito, pinipili ang kanilang kaligtasan kaysa sakita sa isang lugar na parang digmaan. Ang iilang medical practitioners na nananatili sa Goryeo ay kadalasang mga tumatakas sa kahihiyan, mga sangkot sa malpractice at mga itinakwil. Dahil dito natutunan na ng mga mamamayan na ang pagpunta sa isang lokal na doktor ay mas mapanganib pa kaysa sa mismong sakit. Bilang resulta may ibang puwersang pumalit upang punan ang kakulangang ito, ang mga batika. Sa kakaibang sistemang ito ang mga pharmacist ng Goryeo ay may napakalaking kapangyarihan. Legal silang pinapayagang laktawan ang mga doktor magbigay ng sarili nilang race data at magbenta ng malalakas na gamot na aprobado ng FDA ng Empire o ng Autonomous Committee ng lungsod. Umaangat ang negosyo. Sa isang lungsod kung saan bihira ang tiwala, mas makatuwirang bumili ng selyadong bote mula sa isang pharmacist kaysa isugal ang buhay sa isang kalaw-angin na scalpel sa isang hindi mapagkakatiwalaang ospital. Sa pagmamasid dito nakakita si Taejo ng isang ginintoang oportunidad, ang merkado para sa antidote laban sa mutant three-striped mosquito. Ang mga insektong ito ay isang nakamamatay na salot na nagdudulot ng malaking banta kahit sa mga high-level awakeners. Hindi naging madali ang tagumpay. Ilang buwan ding nagsikap si Taejo, iniipon ang bawat kinita bilang porter, nangangalap ng mga materyales sa kanyang kaunting libreng oras at pinapahusay ang kanyang martial arts tuwing gabi. Ang paggawa ng antidote ay nangangailangan ng maselang kontrol sa mana, isang bagay na nagawa lamang niya matapos niyang maabot ang 3-star rank. Nagbunga ang kanyang paghihirap. Matapos makamit ang 3 bituin, hindi na siya ang mahina na ginagamit lamang bilang punching bag. Sa wakas nakapasok na siya sa hanay ng mga malalakas. Kung magtatagumpay ang alok na balak niyang gawin, matatapos na ang kanyang mga araw ng pamumulot ng barya. Ang pangarap ng isang hinaharap na puno ng kayamanan ay abot kamay na niya. Ngunit kailangan muna niyang kumbansihin ang mismong batika kung saan dati ay isa lamang siyang desperadong customer. Tumayo siya sa harap ng Big Drugstore. Nang walang pag-aalinlangan pumasok siya, nilampasan ang mga display at agad na hinanap ang may-ari. Napatingin ang clerk, nagtataka. Bihira ang isang tao na basta na lang papasok at hahanapin ang boss imbes na tumingin muna sa mga mamahaling gamot sa estan. Diretso lamang tumingin si Taejo sa kanya, matatag ang boses. Hindi siya naroon upang gumastos, paliwanag niya, naroon siya upang mag-alok ng produktong hindi nila kayang tanggihan. Sa marinig ang kanyang kumpiyansa, halos parang isang bihasang manloloko, sinubukan siyang baliwalain ng clerk at napatawa pa. May isang lalaking nag-aayos ng mga paninda ang naglinis ng lalamunan na siyang nakakuha ng kanilang pansin. Sinabi niya kay Taejo na siya ang hinahanap nito, ang may-ari ng tindahan si Baek Hongpayo at siya rin ang direktor ng Baek's Orphanage. Habang naghahalungkat sa kanyang bag, nagpakilala si Taejo at ipinaliwanag na naroon siya upang magbenta ng gamot na siya mismo ang gumawa. Sa marinig ito, hindi maitago ni Hongpayo ang kanyang pagkadismaya, iniisip na isa na naman itong nagbebenta ng kung ano-anong gamot. Bumalik siya sa pag-aayos ng mga paninda at sinabi kay Taejo na hindi sila interesado. Napansin niyang mukhang baguhan ito sa lungsod kaya iminungkahi pa niyang subukan na lang ni Taejo ang labor market kung gusto nitong kumita.
Ngunit hindi umatras si Taejo, kalmado niyang sinabi na ang gamot na kanyang ibinebenta ay isang antidote laban sa three-striped mosquito. Bago pa niya ito muling tanggihan, biglang tumigil si Hong Payo sa kanyang ginagawa nang marinig kung anong klaseng antidote ang inaalok ni Taejo. Dahan-dahan siyang lumingon at pinakiusapan si Taejo na ulitin ang sinabi, iniisip kung mali lang ba ang kanyang narinig. Muli malinaw na sinabi ni Taejo na ang bote sa kanyang kamay ay isang antidote para sa three-striped mosquito. Kahit ganoon nanatiling nagdududa ang matanda, kinu-question kung totoo ba ang sinasabi ng binata at kung epektibo nga ba ang gamot. Upang lubos silang makumbinsi, idinagdag ni Taejo na maaari pa itong inumin bago pa pumasok sa labanan. Ipinaliwanag niya na ang epekto nito ay maaaring tumagal ng hanggang 10 oras matapos inumin ang buong bote. Nagsimulang mina si Hong Payo, kahit paano pa ipaliwanag ni Taejo tila imposible ito. Wala pang nakagawa ng ganitong klaseng antidote. At kung manloloko man siya sa ganitong paraan, sana man lang ay kapanipaniwala. Hindi umatras si Taejo. Sa halip naglabas pa siya ng 2 bote at inilagay ang mga ito sa counter. Punong-puno ng kumpiyansa, sigurado siyang epektibo ang kanyang ginawa. Gusto niyang subukan nila ito at kung interesado sila maaari siyang kontakan sa numerong nakasulat sa card. Ngunit binigyan niya sila ng deadline, hanggang hating gabi lamang sila. Sinabi niyang kung wala siyang marinig mula sa kanila bago ang oras na iyon, dadalhin na lamang niya ang antidote sa ibang botika. Napatahimik ang 3 tao sa loob ng tindahan, hindi alam kung paniniwalaan ba ang binata o kung anong klaseng tapang ang ipinapakita nito. Isang bagay ang malinaw sa kanila, mukhang baliw ang binatang ito base sa sobrang kumpiyansa nito. Isa sa mga customer sa tindahan, si Park Jin-soo, isang regular na awakener, ay naging interesado sa antidote na inaalok ni Taejo. Tinanong niya si Boss Beck kung naniniwala ito sa binata at kung posible nga bang iyon ay isang mosquito antidote. Sandaling napuno ng katahimikan ang tindahan, ang nangyari ay talagang kakaiba. Sa anumang paraan mahirap malaman kung nagsasabi ng totoo si Taejo. Upang makasiguro, kailangan nila itong subukan. Sa isip ni Park Jin-soo, wala siyang mataas na inaasahan, lalo na't kahit ang pinakamahuhusay na pharmaceutical company sa Samhan Empire ay nabigong gumawa ng mosquito antidote, ngunit hindi niya maiwasang maintriga sa labis na kumpiyansa ni Taejo. Habang nag-iisip, kinuha ni Park Jin-soo ang isa pang bote mula sa counter. Nang walang gaanong pag-aalinlangan, agad niya itong ininom kahit pa binalaan siya ni Boss Beck, lalo na't hindi pa ito nasasuri kung ligtas. Matapos ubusin ang laman, pinunasan niya ang kanyang bibig. Nalito siya, para lamang itong tubig at tila walang kakaiba rito. Kahit si Boss Beck ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Dahil sanay si Park Jin-soo sa paggamit ng potions, karaniwan ay nararamdaman niya ang enerhiya ng gamot, ngunit ang antidote na ito ay wala siyang naramdaman kahit ano. Batay sa kanyang karanasan, mukhang malinaw na panlilin lang ito. Kung totoong antidote ito, dapat may maramdaman siyang enerhiya. Ang kanyang ininom ay tila simpleng tubig lamang. Matapos tiyakin ito, basta na lamang niyang itinapon ang bote at iminungkahi kay Boss Beck na itapon na rin ang iba. Noong una umaasa si Boss Beck na totoo ito, ngunit ngayon ay malinaw na, isa lamang itong manloloko na umaasang kumita. Matapos masiyahan ang kanyang kuryosidad, itinulak ni Park Jin-soo ang kanyang cart papunta sa clerk, binibilang ang mga gamot na kinuha at naghahanda na magbayad. May balak siyang manghuli kasama ang kanyang team, ngunit dahil sa pagsubok sa peking antidote medyo naantala siya. Habang nagbabayad si Park Jin-soo, sinimulan ni Boss Beck na itapon ang mga boteng iniwan ni Taejo kasama ang card na may kanyang contact information. Mataas ang kanyang pag-asa kanina, ngunit matapos mapatunayan na hindi ito totoo, hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Kinahapunan, sa lugar kung saan pumunta si Park Jin-soo at ang kanyang team, nagkaroon ng problema. May mga halimaw na hindi kabilang sa kanilang target ang nagsimulang lumitaw tulad ng Bladetooth Martens. Ngayon na nalinis na ng isa sa kanyang mga kasama ang likuran, maaari na sana silang umatras ng ligtas. Maaari pa silang lumaban, ngunit isa sa kanyang miyembro ay nakagat ng lamok at nangangambang maparalisa, kaya hindi na makakatulong. Sumang-ayon si Park Jin-soo at sinabi na maghintay lamang sandali, maaari silang umatras matapos harapin ang halimaw sa harapan niya. Ngunit bago pa sila kumilos, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Biglang may isang kumpol ng mga lamok ang lumipad diretso sa kanyang mukha.
Napako siya sa takot kung kahit isa lamang ang makakagat sa kanya mawawala ang kanyang mana at agad siyang mapaparalisa. Huli na ang lahat. Isa sa mga lamok ang kumapit sa kanya sumisipsip ng dugo at nagpasok ng lason sa kanyang katawan. Sumiklab ang takot sa kanya, kapag bumagsak siya sa sitwasyong ito siguradong malilipol ang kanyang buong team at walang makakaligtas. Unti-unting humihina ang kanyang shield at hindi niya maiwasang isipin kung nalason na ba siya. Iniisip niya kung saan sila nagkamali, alam nilang may mga lamok sa lugar at naghanda sila ng bug repellent suits. Ngunit imbes na mutant frogs ang kanilang nakasalubong bigla silang hinarang ng blade-tooth martens. Dahil dito nasira ang kanilang mga suit at naging walang silbi laban sa mga lamok. Hindi nagtagal nagsimula silang makagat at kahit ang pag-atras ay naharang ng mga martens. Wala silang pagpipilian kundi isugal ang kanilang buhay at lumaban. Isa na lamang ang natitirang halimaw, kung mapapatay ito ni Park Jin-soo may pag-asa silang mabuhay. Ngunit mukhang mabibigo siya. Bigla may sumigaw sa kanyang kasama binabalaan si Park Jin-soo ang kanilang team leader na mag-ingat sa panganib. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na atake tuluyan nang nabasag ang kanyang shield na unit sa lakas ng pag-atake ng Marten. Ngunit napansin ni Park Jin-soo ang kakaiba, ang shield lamang ang nasira. Hindi nabawasan ang kanyang lakas at buo pa rin ang kanyang mana. May isang ideya na pumasok sa kanyang isip iniisip kung ano ang maaaring sanhi ng kakaibang pangyayaring ito. Naalala niya ang umagang iyon nang ininom niya ang antidote ng sinasabing scammer na pinaniwalaan niyang totoo. Bago pa siya tuluyang ma-distract pinaalalahanan niya ang sarili na mag-focus. Lumipat siya sa opens iba imbes na puro depensa lamang. Ngayon kailangan na lang niyang talunin ang Marten sa harap niya at makakaligtas sila sa araw na iyon. Ang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang determinadong ngiti. Sa wakas ay may laban na siya at lahat ito ay dahil sa antidote na kanyang ininom, ang inaakala niyang galing sa isang manloloko. Noong gabing iyon sa Bake's Drugstore magsasara na silang ngunit. Biglang bumukas ang pintuan kasabay ng tunog ng kampana. Sinabihan ni Boss Beck ang customer na sarado na silang ngunit natigilan siya nang makita ang pagod na si Park Jin-soo. Sa kabila ng pagod mula sa buong araw ng pangangaso nagmamadaling lumapit si Jin-soo kay Boss Beck desperadong bilhin ang lahat ng antidote mula kaninang umaga, handa siyang magbayad ng kahit anong halaga para makuha ito. Kinabukasan sa Goryeo Market abala pa rin ang lugar sa dami ng taong nagbebenta ng iba't ibang produkto. Mula sa frozen na karne ng halimaw na may medicinal effects, hanggang sa mga armor na nagpoprotekta sa katawan na may mataas na presyo. Sa pagtingin-tingin humanga si Taejo. Ito ang unang pagkakataon niyang makapunta sa ganito kalaking pamilihan dahil dati ay sa Paju at Mount Sorak lamang siya namuhay. Dahil dito naisip niyang magandang ideya ang magpahinga muna ngayon. Abala siya sa paggawa ng mosquito antidote na nangangailangan ng ikatlong bituin ng poison spirit art. Kailangan niya ng eksaktong kontrol sa kanyang internal energy upang makuha ang mga sangkap mula sa parehong medicinal at poisonous herbs. Nasobrahan siya sa pagod, na-overload ang kanyang poison essence matapos maabot ang ikatlong bituin, kaya kailangan muna niyang magpahinga upang maayos ang daloy nito. Bukod pa rito noong gabing iyon ay kinontak siya ni Boss Beck upang makipagkita sa isang kafe para sa isang mahalagang pag-uusap. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Pagkakita pa lamang kay Taejo sinabi nitong gusto na niyang pirmahan agad ang kontrata at bibilhin ang lahat ng mayroon si Taejo. Sa nakikitang pagka-impatient ni Boss Beck nahulaan ni Taejo na talagang epektibo ang kanyang antidote gaya ng kanyang inaasahan. Hindi ito itinanggi ni Boss Beck. Sinabi pa niyang babaguhin ng gamot na ito ang paraan ng pangangaso ng magical beast sa Mount Yiri at pinagsisihan niyang hindi niya agad nakilala si Taejo bilang isang mahalagang tao. Ngayon na naayos na ang hindi pagkakaunawaan tinanong ni Boss Beck kung gaano karami ang stock ni Taejo nag-aalala na baka kulang ito. Ngunit taliwas sa inaasahan niya may humigit kumulang 60,000 bote si Taejo. At kung maubos man ito kaya niyang agad gumawa ng panibago kung kinakailangan. Nang makita ito napagtanto ni Boss Beck na wala siyang dapat ipag-alala. Iniabot ni Boss Beck ang kontrata, ang production cost ay 10,000 bawat bote ibebenta sa halagang 50,000 kasama ang kondisyon na siya ang bahala sa drug approvals at patent procedures para kay Taejo.
Hindi lalagpas sa 100 ang gastos sa paggawa ng isang bote ngunit dahil hindi naman kailangang isiwalat ito itinago iyon ni Taeju. Sumang-ayon siya na maganda ang alok at ang lahat ng 60,000 bote ay mabebenta sa halagang 3 bilyon. Matapos bawasin ng 10% buwis aabot sa 2.7 bilyon ang makukuha ni Taeju, na hindi niya pinroblema dahil mas mababa ito kaysa sa inaasahan niya. Ngunit imbes na ibenta ito sa 50,000 gusto niya ng eksklusibong kontrata na 1 taon at plano niyang itakda ang presyo sa 35,000 bawat bote. Hindi sumang-ayon si Boss Beck sinasabing hindi kailangang ibenta ito ng ganoon kababa. Ang tunay na dahilan kung bakit si Boss Beck ang nilapitan ni Taejo ay dahil alam niyang nagpapatakbo ito ng isang orphanage. May mga chismis pa nga na tinatawag siyang ama ng lahat ng ulila sa Goryeo City. Kaya nais lamang ni Taejo na tumulong kahit kaunti. Bilang kapalit ang hinihingi niya lang ay kung maaari siyang bigyan ni Boss Beck ng lugar kung saan siya makakagawa ng antidote. Nangilid ang luha sa mga mata ni Boss Beck iniisip na mabuting tao si Taejo. At tungkol sa lugar na hinihingi nito, may perpekto siyang naiisip. Ngayong napagkasunduan na ang lahat nagkamayan sila upang formal na selyuhan ang kasunduan. Matapos makatanggap ng advance payment nagpasya si Taejo na magpahinga muna at bisitahin ang sikat na Goryeo Market upang bumili ng kagamitan. Iba't ibang uri ng tao at kagamitan ang makikita sa pamilihan dahil sa dami ng tao rito. Isang lalaking kayumanggi ipinapakita ang kanyang mga biceps ang tumawag kay Taejo at tinanong kung naghahanap ba siya ng armas. Dahil sa dami ng tao tinanong ni Taejo kung siya ba ang kinakausap nito. Agad naman itong sumagot ng oo sinasabing ang tindahan niya ang pinakamaganda at hindi na kailangan pang maghanap sa iba. Nagustuhan pa nito ang mukha ni Taejo at inalok pa siya ng espesyal na diskwento. Agad na nawirdohan si Taejo sa kalbong lalaki at tumanggi kahit hindi pa niya nakikita ang mga paninda nito. Ngunit bago pa siya makaalis hinawakan ang kanyang mga balikat dahilan upang manginig siya sa takot, isang kakaibang takot na hindi pa niya nararanasan. Habang hinihila siya papunta sa tindahan ng lalaki na pagtanto niyang hindi ito isang awakener ngunit hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling ang napakalakas nitong puwersa. Pagdating doon bumungad sa kanyang mga mata ang lahat ng armas na ibinebenta ng lalaki. Lahat ay mukhang napakataas ng kalidad gaya ng sinabi nito kanina. Hindi siya makapaniwala na ito talaga ang kakayahan ng lalaki. Muntik na siyang magsisi dahil tulad ng sinabi nito ito nga ang pinakamahusay. Ngunit para makasiguro ginamit ni Taejo ang kanyang kakayahan sa kanyang mga mata. At gaya ng kanyang hinala hindi nagsisinungaling ang lalaki. Napagtanto ni Taejo na hindi dapat hinuhusgahan ang isang tao base sa itsura. Naglabas siya ng papel at sinabi sa kalbong lalaki na kailangan niya ng 100 nito. Ito ay plano para sa isang sandata na tinatawag na willow leaf flying daggers. Dahil sa liit nito tinanong siya ng lalaki kung siya mismo ang gagamit nito. Matapos makumpirma sinabi nitong dapat mana steel ang gagamiting material upang makapinsala ito kapag inihagis. Sa marinig ang kaalaman ng panday tumaas ang pag-asa ni Taejo at tinanong kung kaya niya itong gawin. Walang pag-aalinlangan sinabi ng panday na kaya niya ngunit mangangailangan ito ng oras dahil sa kakulangan ng materyales. Hindi ito ininda ni Taejo at tinanong na lamang kung magkano ang gagastusin. Sa kabuuan aabot ito sa 250 milyon at kailangan lamang niyang magbigay ng 10% deposito ngayon, kasama ang isang flying kiss, upang tuluyang makumpirma ang kasunduan. Inaasahan niyang mahal ito ngunit sobra naman iyon para sa isang sandatang pang-isahang gamit. Gayunpaman wala siyang magagawa at nagpasya na bayaran na ito ng buo. Mas madali niyang na-order ang willow leaf flying daggers kaysa sa inaasahan. Ngayon kailangan na lamang niyang maghanap ng armor. Naisip niya kung kukuha ba siya ng mahabang martial robe tulad ni Gon Ak at lagyan ito ng maraming bulsa para sa mga lason. Ngunit nang maisip niya ang magiging reaksyon ng mga tao sa paligid napahiya siya at nagdesisyong manatili sa modernong estilo. Habang iniisip niya kung saan makakahanap ng modernong armor imbes na robe may lumapit sa kanya na may hawak na flyer. Ito ay mula sa isang tindahan na tinatawag na Flame Boutique. Kaka-release lang nila ng bagong linya ng armor na gawa sa balat ng magical beasts at ito ay nakadisplay na ngayon. Sa halip na mahabang robe naisip ni Taejo na mas maganda ang coat na gawa sa balat ng magical beast.
Habang abala si Taejo kanina sa pakikipag-usap sa kalbong panday isang kadet at ang kanyang tagapaglingkod ay kararating pa lamang sa Gurye City. Pinag-uusapan nila kung gaano kahirap makarating doon at kung paanong ang mga nakatira sa kastilyo ay mga malalaking tao mula sa mga kilalang pamilya. Si Jong Yeon-hee ang tagapagmana ng Baekdu Group at kasalukuyang kadet sa Military Academy ay nandidiri. Para sa kanya ang mga may kapangyarihan ay nagtatago lamang at ginagamit ang kaligtasan bilang dahilan. Sa marinig ang kanyang mga sinabi pabirong tinawag siya ng kanyang tagapaglingkod na nakakatakot. Nang sabihin niyang naparoon sila para lamang sa isang fox leather coat agad itong tumutol sinasabing hindi ito basta-bastang coat, isa itong Siberian Illusion fox leather coat. Mahalaga ito para sa kanya dahil kakaunti na lamang ang mga fox na ito kaya napakahirap silang hulihin. Ang balat nito ay bihira at may kakayahang mag-adjust ng temperatura depende sa panahon. Matapos marinig ito nagbago ang kanyang isip na pagtanto niyang sulit nga ang materyal. Bago pa niya makalimutan inilabas niya ang isang itim na card na ipinadala ng chairman at pinayagang gamitin ng malaya, mula ito sa kanyang lolo. Gayunpaman tumanggi siyang gamitin ito sinasabing sapat na ang sarili niyang pera. Matapos ang kanilang pag-uusap agad silang nagtungo sa butik dahil hindi na mapigilan ni Yeon-hee ang kanyang sarili. Sa oras na iyon si Taejo ay abala pa rin sa pag-iikot sa labas nang may mag-abot sa kanya ng flyer. Matapos magpasya na tingnan ito napansin niyang may mga customer na sa loob na balak bilhin ang coat na hinahanap niya. Ngunit dahil isa rin siyang customer hindi siya binaliwala ng may-ari. Samantala bumulong ang sekretarya ni Yeon-hee sa kanyang amo na mukhang hindi lang sila ang interesado sa coat. Balak sana niyang batiin si Taejo at magpakilala ngunit napahinto siya. Nakilala niya si Taejo, isang porter na nakasama niya noon, ngunit mukhang hindi siya maalala ni Taejo. Ipinaliwanag niya na isang buwan na ang nakalipas siya ang mage sa parehong party nang umatake ang mga orc. Sa marinig ito naalala ni Taejo na siya ang mage na hindi niya sinasadyang napatulog noon. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito rito. Ipinaliwanag nito na iyon ang kanyang pangunahing trabaho. Sumasali lamang siya sa subjugation bilang sideline kapag may oras. Ngayon na muli niyang nakita si Taejo natuwa siya dahil matagal na niya itong hinahanap. Sa marinig ito agad na tumalikod si Taejo at gustong umalis sinasabing hindi na siya kailangang hanapin. Gusto niyang ibigay dito ang kredito sa pagpatay sa mga orc upang maiwasan ang atensyon. Kaya bago pa ito magtanong pa kailangan na niyang umalis. Ngunit bago pa siya makaalis hinawakan nito ang kanyang braso at pinakiusapan siyang maghintay. Habang nauutol tinipon nito ang lakas ng loob at tinanong si Taejo kung siya ba ang nagligtas sa kanya noon. Tinanong siya ng Golden Guild kung nawalan siya ng malay dahil sa mana depletion matapos patayin ang mga orc kaya naisip niyang may sinabi si Taejo sa kanila. Kaya sumang-ayon na lamang siya. Ngunit itinanggi ni Taejo ang kanyang hinala sinasabing hindi kayang patayin ng isang porter tulad niya ang mga orc at nawalan din siya ng malay noon, bilang palusot. Ang hindi alam ni Taejo ay tunay siyang nagpapasalamat. Kung hindi dahil sa kanya hindi nila mababawi ang bangkay ng kanilang team leader, at ng kanyang kasintahan. Sa nakita niyang taos-pusong pasasalamat napaisip si Taejo kung paano haharapin ang sitwasyon. Totoo na lumaban siya noon upang iligtas ang buhay ng isang tao ngunit may halong pagiging makasarili rin iyon dahil gusto niyang subukan ang kanyang mga teknik. Kaya sinabi na lamang niya sa mage na kumalma. Ngunit taliwas sa inaasahan niya kahit hindi niya iniisip na karapat-dapat siya sa pasasalamat tunay na masaya ang mage at tinawag pa siyang tagapagligtas. Biglang naputol ang kanilang sandali nang sumigaw ang sekretarya ni Jong Yeon-hee galit na galit dahil pinaghintay ang kanyang amo. Agad itong lumingon at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Lumuhad siya at yumuko ng malalim same time na humihingi ng tawad. Sa kasamaang palad hindi niya maibebenta ang coat na kanilang napili sa ngayon. Hindi ito pinalampas. Hindi sapat ang paghingi ng tawad dahil masasayang lamang ang kanilang oras kung hindi nila makukuha ang coat. Ngunit hindi sumuko ang mage. Sinubukan nitong kumbensihin sila na may ibang mahalagang gamit ang coat na kailangan niya. Sa nakitang sinseridad ng mage nagbago ang isip ni Jong Yeon-hee. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na sapat na iyon, huwag na silang mag-aksaya ng oras sa galit. Pinaalalahanan lamang siya ng sekretarya na kailangan na nilang umalis habang siya naman ay tila hindi makapaniwala. Habang sumusunod sa kanya hindi pa rin niya tuluyang matanggap ang nangyari.
Malapit na sana nilang makuha ang coat ngunit sinabi ng kanyang amo na ayos lang iyon dahil may ibang gamit pala ito para sa mage. Dahil sa nangyaring kaguluhan nakaramdam ng pagkailang si Taejo iniisip na baka siya ang dahilan kung bakit nagkaproblema ang mage. Iginiit nitong ayos lang iyon at siya pa nga ang dapat humingi ng tawad kay Taejo dahil sa biglaang pangyayari. Ngayong sila na lamang ang natira at tinanong ni Taejo kung bakit hindi nito maibenta ang coat sa kanila. Sa nakitang hindi pa rin niya nauunawaan ang sitwasyon natawa ang mage at tinawag siyang makunat ang ulo. Pinatunayan nito ang punto, litaw ang pagkalito sa mukha ni Taejo at hindi pa rin niya alam ang tunay na dahilan. Wala nang ibang magawa casual nitong ipinaliwanag na ang coat na ibinebenta niya kanina ay ibibigay niya kay Taejo. Nagulat siya sa narinig at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Gusto lamang ng mage na suklian si Taejo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng silver fox leather coat. Tinanggihan ni Taejo ang kabutihan nito sinasabing hindi niya ito matatanggap. Inamin niyang hindi naman talaga niya ito tinulungan ng may mabuting intensyon, nagkataon lamang iyon. Ngunit wala itong pakialam, ngumiti lamang ito at sinabing ang mahalaga ay naligtas siya ni Taejo mula sa panganib. Kung talagang nababagabag siya sinabi nitong tumulong na lang siya sa mas maraming tao sa susunod upang walang mamatay ng walang saysay tulad ng nangyari sa kanyang kasintahan. Hindi maiwasan ni Taejo na makaramdam ng pagkailang. Ito ang unang beses sa kanyang buhay na nakatanggap siya ng ganitong klaseng taos-pusong pasasalamat. Palagi siyang nakakaranas ng pangungutya at paghamak kaya nasanay na siya rito. Sa totoo lang hindi may kakaila na medyo nakaka-overwhelm ang sitwasyong ito, hindi naman talaga siya tumulong ng may mabuting layunin. Ngunit ang init na nararamdaman niya ngayon ay hindi masama. Isa itong pakiramdam na nagpapangiti sa kanya. Kaya imbes na patuloy na tanggihan ang kabutihan nito na unawaan ni Taejo at buong pusong tinanggap ang gantimpala sa pagligtas sa kanya. Matapos niyang mapapayag si Taejo nagtungo sila upang kunin ang kanyang sukat para sa coat. Samantala sa Celestial Realm ang Sword Immortal ay malayang lumulutang sa hangin habang nakasakay sa kanyang espada. Habang ngumunguya ng tangkay ng halaman nagreklamo siya na nagsisimula na siyang mainip. Wala na siyang magawa sa lintik na mundong ito. Saan man siya tumingin puro lumulutang na isla lamang ang makikita. Pare-pareho ang suot ng lahat pare-pareho ang puting buhok at pare-pareho ang puting balbas. Ngayon na naiisip niya may isang tao sa Celestial Realm na kakaiba. Naalala niya ang pangalan, Tanggon Ak. Galing ito sa Merm tulad nila ngunit siya lamang ang naiiba. Hindi nagtagal matapos dumating bigla itong nagpagupit ng kakaiba sinasabing estilo ito mula sa ibang mundo. Inahit pa nito ang balbas at gumawa ng kasuotang hindi pa nila nakikita. Dahil wala naman siyang ibang magawa naisip niyang tanungin ang taong iyon kung paano gumawa ng damit. Matapos magdesisyon nagsimula siyang lumipad patungo sa kinaroroonan ni Tanggon Ak. At kung sakaling ayaw nitong magturo may paraan siya para baguhin ang isip nito. Ang tinutukoy niyang bagay ay walang iba kundi ang Heavenly Peach ng Celestial Realm, kapalit ng kaalaman sa paggawa ng bagong kadamaitan.